Mapagpalang araw sa ating lahat. Muli tayo po'y magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa unang kabanata ng ikalawang aklat ng Samuel. At dito po makikita natin katatapos lang ng unang aklat ng Samuel kung saan namatay si Saul at si Jonathan sa digmaan laban sa mga Filisteo. Dito sa ikalawang aklat ng Samuel, magsisimula ang transition mula sa paghihintay ni David papunta sa pagiging hari niya. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa iyo na may pagpapakumbabang puso. Dalangin namin Lord na tulungan niyo po kaming maunawaan ang lawak at lalim ng iyong mga salita. Tunay nga Lord, ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka galing? Tanong ni David. Tumakas po ako sa kampo ng Israel, sagot ng lalaki. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong ni David. Umatras po sa labanan ang hukbo ng maraming mga kawal ang napatay at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, sagot ng lalaki. Paano mo na lamang napatay sina Saul at si Jonathan? Tanong ni David. Isinalaysay ng lalaki ang pangyayari. Nagkataon pong ako'y nasa bundok ng Gilboa, nakita ko pong hinahabol si Haring Saul ng mga kaaway sakay ng mga karwahe at kabayo. Noon po'y nakasandal siya sa kanyang sibat. Nang ako'y kanyang makita, tinanong niya kung sino ako. Sinabi ko pong ako'y isang Amalekita. Pinalapit po ako at nagsabi, hirap na ako sa kalagayang ito. Mabuti pa'y patayin mo na ako. Lumapit naman po ako at pinatay ko nga siya sapagkat alam kong hindi na rin siya mabubuhay pa dahil sa kanyang tama. Pagkatapos, kinuha ko ang kanyang korona at ang pulseras sa kanyang braso. Heto po't dala ko po para sa inyo, Panginoon. Sa unang aklat ng Samuel, sa last chapter, nakita natin na si Saul mismo ang pumatay sa kanyang sarili, Pero dito, inaamin, sinasabi, ng aliping ito na siya daw yung pumatay kay Saul. Kaya, posible na nagsisinungaling ang Amalekita na to para makakuha ng reward kay David. Kasi alam niya po na si David ay nagtatago kay Saul, Alam niyo po, hindi lahat ng good news ay galing sa tamang puso, Kasi pwedeng iniisip talaga ng Amalekita na to na good news ito para kay David, Pero dito nakikita natin na hindi lahat ng good news ay galing sa tamang puso. May mga tao na ginagamit ang sitwasyon para sa sariling pakinabang. And ito po yung nakalulungkot, yung kiniklaim ng tao, yung credit dun sa sitwasyon, ginagamit nila yung sitwasyon para sana i-uplift yung kanilang sarili or ipakilala yung kanilang sarili para sila'y parangalan or sila ay pagtanawan ng utang na loob. Nang marinig ito, pinunit ni David ang kanyang kasuotan, gayon din ang ginawa ng mga kasamahan niya. Tumangi sila, nag-ayuno at nagluksa hanggang gabi sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. Dito makikita natin yung sa halip na magdiwang si David, siya po ay nagluksa. Pinunit niya yung kanyang damit, simbolo ng matinding kalungkutan. Nag-ayuno siya hanggang gabi. So dito makikita natin si Saul ang gustong pumatay kay David, pero hindi siya natuwa sa pagkamatay nito, Kung ikaw talaga ay tunay na makadiyos, hindi ka magdiriwang sa pagbagsak ng kaaway mo. May puso kang marunong magluksa kahit sa taong nananakit sa iyo or nanakit sa iyo, So talagang makikita talaga yung pagkakakilanlan ng mga tunay na may relasyon sa Diyos at ang walang relasyon sa Panginoon. 13. Muling tinanong ni David ang lalaki, taga saan ka nga ba? Ako po'y anak ng isang dayuhang Amalekita, sagot naman ito. Sinabi ni David, hindi ka man lamang natakot na patayin ang haring pinili ni Yahweh, kaya't inutusan ni David ang isa niyang kabataang tauhan, patayin ang taong ito.
Iyon ang kanyang ginawa. At sa harap ng bangkay ay sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang haring pinili ni Yahweh. So dito po, pinatay ni David ang Amalekita. No, bakit? No? Dahil sinabi niyang pinatay niya ang anointed of the Lord, no? Yung pinili ng Panginoon bilang hari, no? May reverence si David sa otoridad ng Diyos. Ano po, kahit pa naging miserable yung buhay niya sa pagtatago, pagtakbo, pero still kinilala niya pa rin at talaga ditong ginalang yung pagpili ng Diyos kay Saul. Kahit si Saul ay maraming ginawang hindi maganda sa kanya, alam ni David na pinili pa rin siya ng Diyos. Kaya tayo po, huwag tayo basta-basta magsasalita or kikilos laban sa mga inilagay ng Diyos. Ano po? God honors those who honor His order. Ayan. So talaga pong napakahalaga ng paggalang sa mga inatasan ng Diyos, inilagay ng Panginoon, inanoint ni Lord bilang mga leader, no, kahit pa sila ay hindi gumaganap ng maayos sa kanilang tungkulin or kahit pa sila ay nagkakamali or nagkakasala. 17. Dahil dito kumanta si David ng isang awit ng pagluluksa bilang alaala kina Saul at sa anak nitong si Jonathan. Iniutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Juda. Nakasulat ito sa aklat ni Jazer. Karangalan ng Israel sa burol ay niyukuran nang mabuwal ang magigiting mong kawal. Dapat itong ilihim, hindi dapat ipaalam lalo na sa Gat at Ashkelon, sa liwasan at lansangan. Kung ito ay mababatid, tiyak na magdiriwang ang mga Filisteyong mga hintil ang magulang. Ang lupain ng Gilboa, ang iyong mga bundok, hindi na dapat ulanin, libigyan kahit hamog. Mga bukid mo'y hindi na makapaghandog, pagkat sandata ni Saul ay sa iyo nadungisan, na dati-rating makintab, ngayoy balot ng kalawang. Ang pana ni Jonathan ay hindi nabibigo. Ang kay Saul na sandata ay hindi na igugupo. Si Saul at si Jonathan ay ulirang mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis niya'y higit pa sa agila, higit pa kay sa leon ang lakas na taglay niya. Mga kababaihan ng Israel, kayo'y magsitangis sa pagpanaw ni Saul at sa inyo'y nagpadamit. Ang magandang kasuotan, may hiyas na nakakabit. Ang magigiting na kawal ay nabuwal sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Sa pagpanaw mo, kapatid kong Jonathan, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Ang magigiting na kawal sa labanay na buwal, ang kanilang mga sandata ay wala na ngayong kabuluhan. Ang pinaka-emotional na bahagi ng Biblia, ano po, gumawa si David ng awit para kina Saul at kay Jonathan. Sa verse 19, makikita natin ang sabi niya dyan, your glory, O Israel, lies slain on your heights. Ano po ang sabi niya dyan? Ang Israel ay nawalan ng dangal dahil sa pagkamatay ng kanilang hari. Pagdating sa 23, sabi niya, Saul and Jonathan, beloved and admired. Ano? Hindi binanggit ni David ang kasalanan ni Saul. Pinili niyang alalahanin yung mabuti, no? Matutong, huwag puro mali ang nakikita sa tao. Kahit imperfect, may magandang nagawa ito. Ano po? Sa 26, sinabi niya rin, I grieve for you, Jonathan. Your love was wonderful. Ano po yun? Sabi niya, napakalalim ng friendship ni na David at Jonathan. Yung covenant friendship po nila, hindi base sa pakinabang, kundi sa commitment. Kasi nga, may mga tao na pag namatay na, or nawala, or nagkasakit, parang wala ka ng pakinabang, so hindi na, diba? Pero dito, makikita natin na kahit hanggang dulo, kahit sa sitwasyon na to, still, makikita natin talaga yung commitment, no, ni David kay Jonathan ay napakalalim. Ano po? Maghanap ng relasyon na hindi plastic, no? Hindi pakitang tao, hindi lang kasama sa panahon ng kasayahan.
yung kaya kang ipaglaban kahit wala kang maibalik. Ano po, sometimes mayroon tayong tinatawag na friends with benefits, kasi kailangan yan, mapapakinabangan, pero ang totoo na kaibigan or pagkakaibigan, ang totoong kaibigan ay nagmamahal, no? Sabi nga ng Proverbs 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras na kagipitan, kapatid na tumutulong. Ito po ay na demonstrate ni David at saka ni Jonathan sa kanilang relasyon bilang magkaibigan. At dito po makikita rin natin sa verse 27, ang sabi dito ni David, how the mighty have fallen, no? Ulit-ulit itong sinabi, no? Emphasis ng sakit at pagkawala. Ano po, yung talagang dinamdam niya, yung pagkawala po dito ni Saul at saka ni Jonathan. So, dito makikita po natin, ang dami nating matututunan dito sa chapter 1 pa lang ng ikalawang aklat ng Samuel. Una, integrity over opportunity. May chance si David na mag-celebrate pero pinili niya ang tamang puso, no? Hindi lahat ng opportunity ay galing sa Diyos. Pangalawa, makikita din natin honor even when it hurts, no? Si Saul ay kaaway niya pero nirespeto pa rin niya ito. Ang tunay na karakter ng isang tao, lumalabas kung paano ka tratuhin ng mga taong nananakit sa iyo. Makikita din po natin ang aral na grieve with a godly heart, no? Hindi tinago ni David yung sakit, inexpress niya ito sa tamang paraan. Yung healing ay nagsisimula sa tamang pagharap sa sakit, no? Or kabiguan. Makikita rin natin yung aral na kung saan yung value ng covenant, no? Value of covenant ng relationship. Ayan, so si Jonathan nagre-represent siya sa godly friendship, no, with David. Ano po, kung saan hindi lahat ng kaibigan ay destiny helper, no, pero meron at dapat mo silang pahalagahan. Ayan, so dito makikita po talaga natin na napakaganda po ng demonstration ni David sa pagiging isang tunay na kaibigan. Now, kung ikaw si David, magdiriwang ka ba sa pagbagsak ng iyong kaaway o magpapakita ka ng puso ng Diyos? Ayan, so dito makikita natin yung tunay na promotion ni David. Hindi siya nagsimula sa trono, no? Nagsimula siya sa kanyang napakagandang puso. Kaya sana tayo din, no, bilang mga mananampalataya, na hindi dahil sa posisyon kaya nagiging maayos tayo, kundi dahil yung puso po natin ay tamang nakaugnay sa Panginoon. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.